Unang kabuntagon, ang atong nahuna, ang atong heart, tibuok pa kayo. O nagtuo ko, kung unsa ka kusog karong buntag, hantod pagtapos, musamot ka kusog, ang nahog sa Ginoo, nga iya itanaog sa atong taliwala. Okay, wala tayo notes, no? Tungod kay ang notes na to, i-provide na ni sa matag lecturer, no? Kami lang naghimo og notes, tungod kay wala tayo notes. Kaya nga itong topic karon na, andang na huwag mga bulpin o papel, no? Para matiklot ninyo ang atong pagtulunan karon. Ang atong pagtulunan, nagising kini, the purpose of your life is about serving God. The purpose of your life is about serving God. Ang katuyuan sa imong kinabuhi mao ang pag-alagad sa Ginoo. Ang mga anak sa Ginoo, wag kun laing katuyuan. Kung mga lagad na, kung musimba, mo daig, mo ampo, mo worship, sa tumong og tuyo, atong gialagad ang atong Ginoo. Iskutan nato ang pag-alagad. Kung mag-ingon ka na mag-alagad na dili yun na siya lalim, isang pagani, sa tawhanon natong agalon, dili yun lalim, labi ng mga samad ka, labi ng mapanpak ka, labi ng masimpyak ka, labi na ang pinakalabaw sa imo o mga sabak ni mo, dili yun lalim. Pero nang itadaan natong pag-amping o pagdili, na mag-amping ka na di ka masimpyak sa itong agalon, dili kalimutan na, mas labaw ka lugan, nato ang Ginoo, tungod ang atong pag-alagad sa Ginoo, na nampigit niini ang atong relasyon, ang atong kaluwasan, ang labaw sa kalan, ang atong destinasyon. Kung unsay atong desisyon, mao gyud ay atong panungan. Kung ang imong desisyon sa pagpanalagad, banting-banting lang, okay lang, mao po na manawag nimo dito. Okay ra po ang Ginoo, maluwas ka dili. So atong isgutan ni, tungod kay ang pag-alagad na sa Ginoo, usa kini kabutang nga angay na kumatagod pagtagan. Amen. Usa ni kabutang nga nibutang nato nga kitagan ang alagad magastuhanon nga nagapanalagad sa Ginoo, gikinahanglan nato masabtan kung uno sa atong dapong maguluhaton sa pag-alagad diha sa Ginoo. Kaya ang pag-alagad sa Ginoo, usahay malinamang ang Ginoo, musabot sa akong kapagpiyasan, ang Ginoo musabot mo sa akong kahimtang. Kung kanato'y akong prinsipyo sa pag-alagad sa Ginoo, mali na kadaan sa imong pag-unahuna. Tungod ang Biblia, oo dili. Sala na gaway na kung nasala, maura na ang silot at kabanan sa Ginoo. So, giganahan na nato. Ang atong key verse, Job chapter 33 verse 4. Diha sa Job, kapitulo 33, 4. Nagaingon, ang Espiritu sa Ginoo, nagbuhat ka nato ug ang gininhawa sa makadagahon, nagahatag ka nato ug kinabuhi. Na ang buok ipasabot ni ay, ako ug ikaw ang tanan, sang kaginhawa pa ka, bisan mga hayop, bisan mga butiki, basta na ay ginhawa, apil na, nagibuhat sa Ginoo, musa giginahadlan ni ay, kung doon na may kakapoy, doon na may kalaay, kanang ginhawa magihatag sa Ginoo, giginahadlan, napito na tuma sa pag-alagad, paghimaya, diba sa atong Ginoo. Amen. Karungon yun nato ni atong panalagad. Kini atong binyo karon, maswerte nga mo kay di mo pareha section 4. Sa section 4 kapila na posto na ang binyo. Nangita nila sa San Franz kay may pabor ang sentro ang San Franz. Wala ko nakita og mga gym o covered court ibalibagan ni. Dito na po sa Trinto, pahinga lang sa Trinto. Amo na nabayran ng gym. Na ano po yung mga ingon layo man kayo sir, wato ni Trinto. Kami nga taga-prosperidad, kami taga-Samplas, mula ba'y Pamigosari, baro'y Bunawan ni Centrinto, layo kaayo ni napuspon na po. Grabe ang negosisyon, mahita mo sa municipality, daghan kay atihan, daghan pagpilpahan, daghan mo approve. Pero salamat sa ato na organized ng Dapita, maanhin na lang ka, muimpod paminaw sa pulong sa Ginoo, wala na tayo problema, kay di Panginoon na sa Ginoo, salat na nga nato na, paanihaw na lang ka, kay mundahin ka, maminaw sa pulong sa Ginoo, o natin pagkong kamot-takbo. Amen. Dili kami mag-ibo siya ng opinion.
Pero alam ko nag-igsuunan, pag-abot sa final na death, muadto na lang ka dito, muingkod na lang ka, maminaw na lang ka. Pagkanindot ang planos nino, pero ang nagpasiog na ani, grabe daw mga paskot-sikot madayon ba ang ninyo, kapila mga kusmon. Pero salamat sa Ginoo, kaya nakasagot kita na ang pagtawag sa Diyos sa atong kinabuhi, tinuthanay ka pagpangalagan, kanang klaro na pagpangalagan, kaya ang ipakita sa Diyos, kantong klaro mamualagan. Amen. Kung sa'yo sa Diyos, kung buot ka mo, musunod ka na ko, magdumili ka mo siguro, magpaskan ka mo sa inyo, cross. Mauna ang ilan ako. So gikinahanglan ang hinumduman ang atong ginhawa gihatag sa Dios. So gikinahanglan nato na ang atong pag-alagad, you never stop serving. Amen. Dili gyud ta mohunong sa pag-alagad sa Ginoo kay nanuman wala ta mahibalo unsa ang atong kapalaran. Kung sa gikinahanglan nato ba nasingon nato una atong pagalingon. Wala ay mudasig na tatong tugalingon. Lagay panahon sa siguro pagkamudasig ako sa uban. Nilang tanong mahalata kita mismo na sigunon. Pero tungkol kinasabda na to, ang pag-alagad sa Ginoo, gikinahanglan na to, may hindi katapusan ng kapanahonan, maato yung kasabdan kung unsa ka na ko, ang inharian, ang kaluwasan, nag-iamdam sa Diyos. Nag-experience mo ba ang na sigunon bitaw ka? Bugnaw ta, huplis ta, unya udasig bitaw ka. Unya bisag ka ni mo ka dasigunon, ang imong idasig mo simba, murag matakdan mo ka udasig lang ka. Kay daghay pamaagi ang Ginoo, aron atong pag-alagad sa Ginoo, upadayon gad sa unahan, kay dili gusto ang Ginoo nga di ka mo lahutay, kay diha sa kanahutay, diha ang atong nakanan. Amen. So gikinahanglan nga sa matag usa kanato, you never stop serving. Amen. Lord nanay. Ang estudyante kumunda ni kalampos. Bisan makalampos na pag-eskwela na apagihunong na board exam. Ingon anak po ato di ka magsalig na niluwas pinasaylo na atong sala. Kaya ang atong kaluwasan na gihatag sa Ginoo, duwing proseso pa na siya. Gina-process pa na. Kaya ang lahutay man. Muna gikinahanglan na to. Magtupa sa Salmo, Kapitulo 21, Versikulo 4, kinabuhi, ipanayo niya kanimo, o gihatagan mo siya, bisan sa paghulagway sa mga adlaw, sa mga katuigan, na walay katapusan. Pinatong pagpangalaga, walay katapusan, walay bakasyon na ini, walay live-live ni, walay proksihay ni, wala. Busa ato yung luwas na ito pugalingon. Busa gikinahanglan nato ang matagusakan nato, gikinahanglan magabaton kita kadasig ug kalimon, mga revival nga gihatag sa Dios, pagpukaw sa atong kabugnaon, pagpukaw sa atong kalaay, pagpukaw sa kalibutan, kami abot sa atong kinabuhi, nang inahanglan kita kalayo sa balaang Espiritu sa Ginoo. Ay mo na gusto sa Dios may kamo sa atong kinabuhi. The purpose of your life is about serving God. Muna itong topic karon. Number 1, your life is a precious gift from God. Punta na ko sa inyo. Yan ang atong kinabuhi. Precious ba na? Ha? Kanang gihatag sa Diyos na ito, ang imong kinabuhi may usa ka binilhong gasa, gikan sa Ginoo. Precious ba? Yes! Pabito ko nagdaling simulagan ka, kahit ka simulan. Umuhon ka! Tulog ka adlaw, nagbabalaka na ka. Kalingturahon ka, nagbabalaka na ka, maguhol na ka. Murang magpa-check up na ka, murang nili. Mutang minom na kang tambal, hulihan ka. Usay atong ginahuna ng atong kinabuhi. Muon pinaka-importante, apan walang natunaw na kung unsang kinabuhi nga naata sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Amen. Wala ko na unsang kinabuhi nga naata karon sa Ginoo. Kaya nung may panahon, maabot ang katapon, sa espirituahan katapon, dinabida ka muna, muadtong pinilig na lang, isang mutang mong libos na lang, ato na ko sa diskon. Magpalit-lit ka, wala baka mabalakan, di na mo ang kabubutun sa Ginoo. Ang tinuod na mag-alagad sa Ginoo, bisan unsa kay mubabag, pagsulay, kawalan on problema, mupadayon,
mudaslas, mudasmag, kay manuman, nasabta niya, bisang puno sa problema pagsulay, makaabot ng mo sa malay sa Ginoo, ano nang panalangin, nag-iandam sa Diyos, sa atong mahuyang, nga kinabuhi. Yung sa mga nag-express na panang Domingo, wala kasimbahan ka niliun ka. Wala ibangon. Dahil kayo kung mag-opisina ka, Lunes, murag sa iyong matagyon, hantod sa Bernes. Doon ay panahon, bisang Domingo, hapit na, hindi ka mo bangon. Murag budlay ka ibangon na ito. Kung ibati na ito, murag pwede di ka mo simba, murag lamin ang nagbinig simba. Apan dili na, mo'y pag-alagad sa Ginoo, na ang kay balakian, wala pang kay balakian, na ang kwarta, wala kay kwarta, na ang kay prado, wala kay prado, profesional, maganda ka, profesional, guwapo-guwapa mga, di ko mabatan ng mga, itaw ka noon, mukhang lagat ngayon, sa kabubuton sa Ginoo, kay gusto sa Diyos, ang tanan, matadagat diha sa presensya sa Ginoo. Muna nila mga batanon, mga young people, mga tatay, mga nanay, kitang tanan, mga tubang ta sa Ginoo. Ako magbitbit ko sa akong mapag-alagad kung sila kong alagad ang Ginoo. Kamu mga tatay, magbitbit ko po yung sanidad kung sa pag-alagad sa Ginoo. Mga young people, kitang tanan, magbitbita sa atong binuhatan kung iunsa na to pag-alagad ng Ginoo na himaya ba o wala. Busa iyo ng 1-4, samtang adlawan pa, trabaho ang imong kaluwasan. Samtang adlawan pa, di ta magkumpiyansa. Kay mauna ang gusto sa Dios na ang atong kinabuhi bililhon at tubangan sa Ginoo. Bililhon. Muna lang ta, concern sa atong galingon, masakitan nata, mapatambal, buti matampan. Pero wala ka mahibalo, nagkasakit ng espirituhan ng pagbati, relasyon sa giwalan yung pagpagkabada. Apan salamat ang nakadiri karon. Dako inyong pagpagkabada, dako ang atong pagpagkabada, kay nagtuuta ni ini revival service, nagibuhat sa atong opisyal, nagipatagaog sa Ginoo, aduna kaninahulog sa dakong panalangin, adunay pagbuhagay sa presensya sa Dios, adunay paghungod sa revival. Mula sure kita, bisa ng dako atong palibot, nag-ulan atong palibot, apan mula dako na tagda, kaya naman mas labaw gipati nato, na mo alagad dugo sa Ginoo, mo ang dugo sa blatong sa Ginoo, kaya nainahan ng kong panalangin. Amen. Praise the Lord. Amen. Kanan nga nakakaroon. Ingna ko kasunod, tuig walay panalangin ang damat mo. Pastor Jeff, walay panalangin, yung kapanalangin. Ang panalangin ang agad ka nato. Wala ka magbukod-bukod sa panalangin. Ang panalangin nagukod na ito. Sa diha, magbukod sa panalangin, ang panalangin purling overtake na ito. Sa matiman ang na. Busa, ang tanan na ay ginhawa na bililho ng tubagan sa Ginoo. Salamat kaayo. Sunod ako hatagan na kung panahon ang kalimutan. Kaya minsan pa rin kalimutan. Kaya namin yung karabaston, na nila kumuhalagan, kaya naman, naghanmay bililhong kinaboy niya ang mga batasan ng mga kinakaiwalang usap. Kami no, kung makadumugod marites na mawala sila, managhan para sa iyo. Kaya na mga sismoso o mga bakira, iampun mo na, di na mawala, managhan na sila. Hindi mo na sila mawala, managhan na sila. Ang mga bayot, wala ko rin kasi managhan na sila. O sabi kayo mulong, ganun doon ay pagsulay, ganun si smuso, ganun manaway, magpasalamat ka! Lord, salamat Lord, kaya gigamit niyo sila, aron matutlukan ko pag-ayo, aron magpinabuhin ko, makuyon sa imong kabubuton! Kaya minsan ang kaaway gigamit sa Diyos! Amen. Kung namin mo sa mga, kung saan mo pagpanalagan? Simba dili, ay kasuko, ay magalong! Buto, pasalamat ka, nabisang wala mga lagan, itagaag-kaalam sa mga duta, maribiyuta. Hindi na mawala. Managhana sila, ay! Managhana! Pero kana, kagit na nato, na nagalagad sa Ginoo, kung sa imong dadalagan na ninyo inyong lumba, o nalibutan ka mo sa mga panganod sa mga saksi, o kisalikpay ninyo, ang nagapanlikos, o nagapanlikos, dalagana ang lumba! Mawala, oy!
Salamat sa tulong sa Ginoo nga kanunay nagpantun ka na to, kanunay nagtundok ka na to, isang layo sa itong kapagkiyasan, mupanayon lang ka sa pagpanalagan sa Ginoo, kaya ang hipit na kabaguhan, ang hipit na kausaban, noolang diha sa Ginoo. Amen. Muna gusto sa Diyos, may tamo sa atong kinabuhi. Number 2, your life is yours, and it will end in God's time. Matahinam-naman na ito, ha? Ang imong kinabibubura o kini matapos sa panahon sa Diyos. Yung sa may nakasure mga pagkubanan ng Trinidad. Itaas na ka mo, magpakis sa pupunin mo. Amen. Mga bata, galit ako. Krisi pa edad, subukan mo gabo. Sakit akong damo, sakit akong likod. Mga dalaga, mga 19, 15, subukan hugas. Sakit akong damo, sakit akong hawak. Kasama mga yung people. Labong uyab, bulagan sa uyab, tuhilag tayo, sakit-sakit naman. Lagi! Ingon sa uyab, bantay ka. Pag di ka magbago, magkaroon, buwagan ta ka. Sabi ko nila, uyab na ito, ginuli niya sa Diyos. Mapay uyab, kasundan pa. Pero ang Ginoo ginikana nila sundan. Ngayon na Biblia, mga batang pamina mo, kung sa ingon sa Biblia, sa Ephesians, obey your tumahod ko mo siyang ginikanan. Pero kuya, may makabadlong mo hilak. Inahan mo badlong. Pero kuya, mahal po rin mo. Mahal na kailan. Yung mama, di kayo ilang yun, mahal na ka, ma. Kuya, regaluhan. Inahan, Mother's Day, di ka makaregalo. Birthday ni mama, di makaregalo, di mahatag bulak. Pero kuya, monitoring na tanan. Asa na ito alagaron? Ang binuhat sa tao, ang nagbuhat sa tao. Asa na lugat na ito alagaron? Ang binuhat sa tao, o ang nagbuhat sa tao. Kung atong masaktan o pag-alagad, ang nagbuhat sa tao, ang naghatag kinabuhi sa tao, ang naghatag ng Espiritu sa tao, ang naghatag ng kalag sa tao, maoy atong alagaron, walay lain si Jesus Christ! Muna magiginahanlan na to na ang atong kinabuhi mo na tayo. Usa di tayo kumpiyansa. May problema kung buo ang kinabuhi kung puno ka sa revival ng Holy Ghost. Amen. Praise the Lord. Wala problema. Kaya maunay pinakanindot nga flavor sa atong kinabuhi ka na puno ka sa balaang Espiritu. Kung sa mga kasong kinabuhi, wala kang kabahong-bahong sa Ginoo. Wala lang kang piyang-piyang. Nagsaba-saba lang ka. Na walay duyog, walay tono. Apan ang pag-alagad sa Ginoo, wala minahan ng Diyos kung sa kadako. Ang biginahanlan sa Diyos, pag-alagad, magtinasing-tasing, mapainam sanon, mutungon sa kamamukon sa atong Ginoo. Lord. Amen. Praise the Lord. Mura yun. Una, paninaw mo. Ang atong pag-alagad karon, hagdauno na lang yun. Hagdauno na lang yun. Pasalamat na pinaapay mo dawat nato. Pag maabot ang panahon, bisag unsaon na itong pinusin, wala na yung tubog na magpinusin mata niya sa Ginoo. Na anak ka sa katapusang panahon, dili na ka magkumpiyansa kung ang atong kinabuhi mo, mas mubo na lang doon ang atong paabuton sa pagbalik sa Ginoo. Kung sa Diyos, wala na yung panahon sa paglamay-lamay, wala na yung panahon sa pagtundang, wala na yung panahon sa paghuno. Ang panahon na ihatag sa Diyos, panahon sa pagpadayon, sa pagpamalagan, diba sa atong Ginoo. Kung sa ginahan na nato na, kay mo yun ay atong destination. Your decision, your destination. Kung unsa mo desisyon, karon mo ang destination mo. Amen. Kainan, pero salamat sa Ginoo nga nagpagnon agahon sa Dios sa atong kinabuhi. Your life is yours, and it will in God time.
Karami sa ginatong panahon. So, madun ba sa James chapter 4 verse 14, Job chapter 8 verse 20, Ecclesiastes chapter 3 verse 2, wala na ako ng ibutan, itikno ka lang nyo din haan. Notong kayo doon ay upat ka lecturer karon. So, madun ba sa James chapter 4 verse 14, samtang ang tinuod, maunat ka mo, walay hinsayuran mahitungod sa kaugmaon. Siya may nasabi sa kaugmaon. Labi ka nag-graduate, sumagong laude, nakapasar, nag-office na. First day niya sa office, pag-uli, naligsan patay. So kung may madyong ka nga, ang ginikan mo yung ginasuma, padyong ko, nagkantay utang ato, pag-graduate, namatay. Kaya wala yung tanghibalo, kung si kasayran nato sa mga. Wala yung namasahe kung kung saan na usanahan. Matulad sa Biblia, ang langgam gabi niyang lupadlupad, apan wala sa mga doon na nailintan sa unahan. Ang isla, grabe niyang namanlangoy, apan doon ay baling sa unahan. Busa kita mga Diyos, wala kayo naman kaagan sa butang sa kalibutan, apan kita gaantag kasayuran sa mga butang, matigas sa Ginoo, kung ihapagan at pagpagkaroon, kaya na naman, mauni ang gusto o katuyuan sa Ginoo! Wala kami sa ilan mahitungod sa inyong kaugmaon. Kay unsa ba ang inyong kinabuhi? Kamu sama lamang sa aso nga daklit magpadayag o unya mahanaw lamang. Buhatanan ko ninyo. 50 years from now, wala na yung mga buhi na ito karon. Mga new generation na natin sa. That's right. Wala na. Wala na. Ako ni Manuan, mga respected pastor, mga leaders na ito sa ulan, nagtindugan asal man sila, ikuha na sa Ginoo. Mga old elder na ito na mga tao, kani ato, mga karaan ng alagad sa asal man sila. Gamay na lang, makita niyo na nagpabilin sila na nahanaw na. O nahitabo kanila, mahitabo usap ka na ito. Busa sa Apostol Paul ka na ito. Ikinahanlan na ito. Pag kinabuhi kang Kristo, kamatayon mo'y pagdaon. Amen? So giginahanlan ni ay sa atong kinabuhi, kaya wala kayo nasayran, ang atong nasayran, ugma! Biyernes. Sunod, December. Puro lang, ang ikan karoon, di ba kapag manunari na ako, ano rin, puro yung nasayran. So diya si Peter, kung sanayin mo ni Peter, naglayag siya, nagkastong krudo, tanan, bali, tanan, nangagan dito. Gikan sa muntag, hanggang sa kagabi, hanggang na kadlaon. Failure wala. Failure. Kaya nagtungo man si Pedro, insakto ang bangka, insakto ang bugot, puno sa krudo, puno sa mga kauban, naatanan. Mga materyales sa nagpanagat, nagtungo si Pedro, magpumulawig sa dagat, 100% makakuha, tutwig isda. E mo itong iyang pangandoy, akan nabigo si Pedro. Pag-abot dito, way kuha ni Santiago. Kaya wag mo kayo kamagkaagan sa atong ugma, kay ang ingon ang Ginoo, ang inyong hunahuna, di mo yung hunang sa Dios. Ang inyong dalan, di mo yung dalan sa Ginoo. Kung doon naman ikaw maon, kanang kaugmaon, may nauyon sa presensya, nauyon sa pagpati, sa kabubukton sa Ginoo. Magpilyar man ka, munaog man ka, magpamilit ka na mo padayon sa pagpanalagan sa Ginoo. Praise the Lord. Pag-abot sa Ginoo, naging si Peter. Naghinugtok sa daplin. Kita sa Ginoo, si Peter mo na. Ito sa may problema. Lord, failure. Overnight me. Sa dagat, huwag kami kuha. Bisag isa lang ka-face na gamay. Wala yun. Asa mo malipit dito? Dito. Yung nang Ginoo, sige, dali. Asa mo muna kuha? Diha. Igsuon ko, kung daghan man nga mistik, kung asa ka na pandol, asta luya, dito ta, mutindo kong barok, mubantayon sa pag-alagan sa atong Ginoo! Pero nang Ginoo tayo, dili, asama ka na pilyon, dili Ginoo, dili mi namin wait, dili mi nanadak, dili mi kuha, dili mo? Kaya dili mo muna pilyon, dili ka magsugod, muadto ka sa unahan. Church, ang failure, ang mystic, ang kabugnaw, normal maabot ka na ito. Apan dili na mo mubiya ta, musibog ta, sa pagpangalagad sa Ginoo, mupantayon ka, mudasdas ka, sa nag-anan, nag-iandam, ang langit ng ganti, nag-ipaabot ka na imong kanako,
Ano yung gusto sa Diyos mahitabo sa atong kinabuhi? Number 3, time, days, and year are being used to measure with. To measure your life. Ang oras at naugtuig gigamit sa pagsugod sa imong kinabuhi. Matag adlaw na itong binuhatan, gisugod na sa Ginoo. Matag bulan, gisugod sa Ginoo. Matag tuig, gisugod sa Ginoo. Kay nga naman, sumala sa itong binuhatan, kita pagahugnan. Muna dito gusto mo sunod. Musubot pa mo. Nagraming pagpangalagan. Pag-abot mo niya dito sa pagtawag sa pagrulpo sa atong ngalan, huwag kay labot. Apel ko sa linya. Lipay ka. Pero huwag kay labot. Sa himaya, nag-iandap sa Ginoo. Di yun ta musubot. Bupadayon yun ta. Kaya nga naman, liginig kalimutan na. Naghantay maangkon din atong maangkon. Di kalimutan na. Naghay failure. Naghay difficult. Naghay pain. Naghay sorrow. Aman sa Ginoo. Minsan naghan ka problema. May unod ko. Nasikon ko. Mukhaon ko. Sa presensya. Sa Malaang Espiritu. Na ipapunsan sa Ginoo. Sa matang usan ato kakinabuhi. Ngayon ito, swerte kayo, naghay-kuha. Basta mo padayon ta, naghantay makita ay panayang sa Diyos na mga panalangin. Bisang taliwala sa problema, siya mga panalangin. Bisang taliwala sa mga bagyo, naas siya magpanalangin. Taliwala sa mga maratian, naas siya magpanalangin. Taliwala sa mga failure, naas siya magpanalangin. Amen mo din, amen present ang atong Ginoo. Atong yalagad sa atong kinabuhi. Mauna, ang atong adlaw nga binuhatan, gihap na sa Ginoo, gisugod yun na sa Ginoo. Pero salamat ka lang, kay doon ay mga pulong na lingkod nagdasig na to, nga bisan yun ang tanan, mudas magmupadayon ta sa pagpangalagad sa kaayo sa Diyos sa atong kinabuhi. Mauna yung gusto sa Diyos. Number 4, God is responsible for your life while you're here. At yun naman, ang Diyos mao'y responsibly sa imong kinabuhi samtang ani ata dinhi. Wala kita mapakyas. Doon ay responsibility ng Ginoo sa tanan na atin. Unsa may iyang hatag nato, makabutong tagkaligod. Manumbalay ka espirituhanong puso. Mabubuan ka sa malaang espiritu. Mapuno ka sa Holy Ghost, mapuno ka sa presensya, kaya naman, naasya katuyuan ka na ito. Katong wala nirigan sila sila. Diba? Wala nang ingon na, binansyado ka, apan kitang tanan, giawhan. Di ba na mo kaina, lisod ka ayo, maghimog video. Ang nag-organize, anik kami pa, usaon na ng video, problema sa bangko, problema tanan-tanan. May sa inyo, gigibless kong malay-malay sa Diyos na angay inyong kasilungan. Kami, section 3, section 4. Grabe ko na mga stress, pasanay mga inani, mga dagko, mga bulhaton. Daghang kayo ulan. Unya, bisang mag-post na lang, opisyal, mga tuta sa revival service. Usayang ilan ra, kaligtan ra. Pero ako mahibalo, may abot ni panahon na grabing sakripisyo gibuhat sa mga organisasyon. Muingkot na lang yung kalinha, maghinaw na lang yung kalinha. Upakpak na lang yung kalinha. Piling ni mo, wala kay problema. Pero sa liha, may abot ang tak na sabi nyo, pila ka des, pila ka oras ang naay gihago ni anak na panahon. Kini nga ibel, mahidayon lang yun. Pagka nang nakaplanos nyo, ingkot na lang ka. Nagkabasa, hukaan na lang kanina. Hukaan na lang kanina. Muhungit na lang yung kanina. O niya, di na yung kamutampo. Wala kayo panalangin diha sa Ginoo. Busa ang atong mga pagbulay o paghangot di na maghawa at labanan sa atin. So mali katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kay gusto sa Ginoo na bisag daghay alantoson, it's better to sacrifice than to give up. Mas maayo pa yun nga mo sakripisyo ka kaysa mo lang ka. I-sacrifice na ito na kung sa mga pinaka-importante na butang i-sacrifice na ito. Kaya nasabda na ito, it's better to sacrifice than to give up. Nasabda na ito, mas maayong sakripisyo ko kaysa mo biya ko, kaysa mo undan ko.
Salamat sa Ginoo sa atong mga kinabuhi kay anak at atong mga pagbati. Kay sa number 5. Your choice will determine whether you end up in heaven or hell. Paminaw ka? Mo gini ato ang hinumduman. No? Your choice will determine whether you end up in heaven or hell. Hinumduman na, ang imong pagpili mao ang pag-determinar kung ikaw mudanat sa langit o sa impyerno. Okay nga. Doon itong pinang yun. Una-gunahuna ka nga ang pagpangalagad, dili bukat. Una-gunahuna ka ang pagpangalagad sa panahon. At pagpangalagad sa panahon, imong ipili asa ang imong distinction. Yung salamat. Kaya bisang daghan ka, karoon ka na ron nagtitrabaho, pwede ka maglaba, pwede ka magsuroy, ang panasab ka na to, nagipili na to, ang langit mo nagibaya, na ipaniyag sa Ginoo, sa akong kaliwala, o hinundan, wala ka magkabol, wala ka mag-usik-usik o panahon, ako inagli kita, alam na atong ipagkita sa Ginoo, o sa yawa, ang atong destination, mao ang heaven. Praise the Lord. Kaya yan mga kutana, kung saan katao na malipay, ang yawa na yun. Ang yawa na yun malipay. Muna giginahanan, pilion yun na ito. Ako yung pilion, nga atong pilion ang pagkabaayos sa Ginoo. Bato pa sa Diyos na chapter 24 verse 15, Acts chapter 2 verse 40-41. Kamu na laibasa nila. Number 6, muna giginahanan ang atong pag-alagad yun, giginahanan din natin na maigsoon, serving God with endurance. Ginahanan din natin eh. Nagiginahanan ang atong pag-alagad sa Ginoo sa lahutan. Lahutan. Bisag daghan ay bili-bili, daghan ay mga panuhod, bisag daghan ay binabilbil, ganugin ang kalakaw pa tayo. Ay, napasumot na kami bilbil. Napasumot, bulisig na, daghan ay gitaw. Kung waka ko kay bilbil, pasalamat kay Ginoo, kay nanuman, mo pa ni malawas ang ihangad sa Diyos. Di ka kapili. Kung unsang lawas, manaanan mo. Kaya ang atong lawas, ihuy pa na sa Ginoo atong bangal sa iyo. Kita, laki ng kagawato, kinabuhi na yun. Muna gusto sa Diyos, sugi kinahanglan, serving God with endurance. Alagara ang Ginoo sa paglahutay. Lahutay! Lahutay ka na! Lahutay na! Number 6, it's time to preserve your life as soon as possible. Panahon na aron ma-aprobar ang imong kinabuhi sa labing madali. Sabi ni mo, bisag daghan ka problema, masulbad man yun na. Mas dali masulbad kung iuban na ito ang Ginoo sa atin. Dali. Kung masulbad lang ang Ginoo, ano na itong problema, mas dali masulbad kung iuban na ito ang Ginoo. Dali again! Muna mga tao na nalaman sa Ginoo, bisang tayo problema, nakatagalaman yung gihapon, kay proven ang tested kung saan Diyos mamuhat sa iyong kinabuhi, kay nagkapasaling ang Ginoo, taupon mo ako, o ako mga tumang kanimo, o mga pagkita! So muna ang gusto sa Diyos, mahitabo sa atong kinabuhi, gusto lang sa Ginoo. Gaan ka naman umutang, kung saan ikinahanglan yun nato sa pag-alagad sa atong Ginoo, na gusto sa Ginoo na ang atong kinabuhi. We are chosen by God without reason to surrender. Hindi kita mo surrender. Ang kalibutan, may surrender, ipagtukhan sila. Di pa surrender ang mga tao kasbukid. Pero kita, di kita mapasurrender sa iyo. Di kita mo surrender kay naman. Kita ang ipili sa Diyos na walay rason sa paghunong o pagtugyan. Di kita kay naman. Nindot kay ang Ginoo. We are chosen by God without reason to surrender. Kung surrender man ta siyawa, pilido ka. Huwag kailangan surrenderan, maura din ang Diyos. Walay isa na maayon nato karon gawas sa Diyos.
Lord. Siya lang yun ang angay natong tugyanan. Siya lang yun ang angay natong saligan sa tibuok natong kinabuhi. Hapit ako mahuman. Number 7. No. The world is passing, you and we are here only for a little while. Ang kalibutan mo sa lamang ka lumalabay, nga nagpasundayan kung kita ani alaman sa makadiya. Hubot na lang ang panahon. Kini pagpangalanan, damay hadaw na naman mo. Hadaw na tayo bila. Kung ikaw ka anon sa mga hintil nga linawas, ibalik sa Diyos sa huli ang kanuwasan. O wala na inasod karon na wala makabati sa pulong sa Diyos. Gamay na lang mo. Gamay na lang yun. Kung mamalik ng mga backslider, mamalik ng tuwa ng alagad, ikaw na siyang kandahan. Pero magpasalamat pa nga. Kaya doon na pa tayo mahal sa kinabuhi, na wala makabalik sa Diyos. Doon na pa tayo mga anak, na naano ng tagaw, na naagilumanahan sa yawa. Siguro ang Diyos nagtugot pa nila na doon ay panahon kita gana na sila makabalik diha sa pasensya sa iyo. Musahin kita, o pilit kita ang musimog, kaya din sa panungang nila sa Ginoo kung kita magundang sa pag-alangit sa Ginoo. Nagkadumdumay ako na panahon na naluya ka, bibiya ka, niligta ka din sa lupad panalagan, pagkakabalik ka, ngayon ka, o testimony ka, salamat sa iyong mga pag-ampo ng mga isuong, pastor, salamat, kaya kung dilig sa mga pag-ampo, din sa kumabalik sa pagpanalagan sa Ginoo. Kaya nga naman, ang pag-ampo sa taong makaroon, nakong kahimuan diha sa Ginoo. Muna ang mga pagkasig, mga paglikod diha sa Ginoo. Number 7. Number 7 na? 9. Last na rin. All we know in life without God is vanity. Inumduman nyo natin. All we know in life without God is vanity. At kung inumduman, ang tanan na nahibalaan nato bahin sa kinabuhi na wala ang Diyos katawanan. Amen. Bisan unsa para iuna akon kung wala ang Ginoo kawang pakis ka. Bisan wala ka ani, wala ka anak, wala ka ato, na kay Ginoo ikaw ang pinakadakong atubangan nila sa Ginoo. Alam sa kalimutan, swerte sila, nasa may mansion, nasa may car, nasa may mga money. Pero kung without God, vanity ang kinabuhi sa tao. Bisan yun, ani atong kinabuhi, makakaon usahay, makakwarta usahay, malipay usahay, muhilang usahay, masalitan usahay, apan salamat sa Ginoo kay ang kinabuhi luyo ni ana adun ay paglaom at ubanan diha sa atong Ginoo. Muna'y gusto sa Dios mahitabo sa atong kinabuhi. Kung sa alang sa pagdasig, sa matag usa kanato, mubo lang ang pulong sa Ginoo, apan atong pagtudlok karon, pagtudlok sa pagdinisigay kung saon na unahutay ka sa pagpanalangin sa Ginoo. Nindot pa na pagtudlok espada, kung sino okay man na siya, basta ko niya, uroy-uroy, ikubol na. Ang pagtudlok, lahi-lahi na tunudloan, doon ay pagtudlok espada. Kung sino yun, ay maunay hindi mo. Doon na may pagtulog paglasig, ako ginahan ng pastor na sigod ko. Ako ginahan pa sa espadahon ko. Ang ginahan pa sa kalayuhan ko. Kaya maubunay ko ginahan na mo din, bigla ko ang malikod mo dasig ko. Napoy umad ako big karon, maupod ang pagdasig sa mapulong sa Ginoo. Ang ako mapatulog ang karon, nag-hisot kini, the purpose of your life is about serving God. Salamat sa Ginoo ang Diyos mga panalangin at umahatag sa ato.